Happy midweek po mga kapatid. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yumuko sa panalangin. Dakila namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Kami pong hiling na kami samahan sa aming pag-aawitan, papuri sa inyo. Naway ang mga banal na espiritu ang siyang makasama namin sa mga sandaling ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Para po sa una nating awitin, kantahin po natin ang Jesus is all the world. My Lord and I. I have a friend so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love, He loves so faithfully. I could not live apart from Him, I love to feel Him nigh. And so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I'm faint and weary, He knows that I am weak. And as He bids me lean on Him, His help I gladly seek. He bids me till His paths of light beneath the sunny sky. And so we walk together, my Lord and I tell Him all my sorrows, I tell Him all my joys, I tell Him all that pleases me, I tell Him what annoys. He tells me what I ought to do, He tells me how to try, and so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing somewhere His own to win, and so He bids me go and speak the loving word for Him. He bids me tell His wondrous love and why He came to die, and so we work together, my Lord and I.
Para po sa ating opening song, kantahin po natin ang There's no other name. There's no other name like Jesus. No other name like Jesus is the dearest name we know. Tis the angels' joy in heaven, tis the Christian's joys below. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. When the heart with grief is sad, there's no other name like Jesus. When the heart is free and glad, sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. 'Tis the hope that I shall see when in glory he appears. 'Tis the hope to hear his welcome that my fainting spirit cheers. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. If he wills that I should labor in his vineyard day by day, then 'tis well if only Jesus blesses all I do or say. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. If he wills that that's cold finger touch my feeble mortal clay, then 'tis well if only Jesus is my dying trust and stay. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Sweet name, dear name, there's no other name like Jesus. Tayo pong lahat ay magalang na lumuhod. Dakila namin Diyos sa oras pong ito, o sa gabing ito, na kami ay nagpapasalamat at narito kami na muling mag-aaral ng inyong banal na salita. At papayin niyo po ang bawat isa sa amin. At inilalapit din po namin sa inyo ang mga kapatiran na may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Kayo na po ang bahalang gumabay sa kanila. Umumi po sa anumang mga problema ang dinadala sa kanilang buhay. Nilalapit din po namin sa inyo ang may mga bahagi at ang magbabahagi ng pinapay ng buhay. Si Brother Martin, naway niyo siyang malalayan, patnubayan, at ang tanging salita na lalabas sa kanyang mga labi ay siya magbibigay ng pananampalataya sa aming buhay. Hanggang dito na po ang hinig at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan.
Good evening po mga kapatid and happy midweek. Naririnig po ba? Okay, so thank you po. So welcome po sa ating midweek meeting. Ito pangungunahan po ng mga youth, ating mga youth na naway tayo po ay sama-sama mag-worship sa ating Panginoon. So blessed po tayo. Tayo po muli ay makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Share ko lang po, kanina po ay pumunta po kami sa Fatima Hospital. Kasama ko si Kuya Dodoy Palma. No? Dinala po namin si Levi Pablo na taga Rockville. No? So siya po ay dati naming member sa singing group. Dinala po namin siya dahil pang limang ano na po niya, limang atake na po niya sa kanyang dad. No? So, pinag-pray po namin siya at nung pang-apat niyang atake ay nawala na po kanyang boses. So, sayang, no? Ang ganda po na ng boses noon, lalo sa bass. Tuwan-tuwa ako sa boses noon dahil ang baba talaga ng boses noon. So, ngayon wala na po siyang boses kasi nga nung pang-apat niyang atake. Tapos, nung pang-lima niyang atake, ang nawala naman sa kanya, lumabo na yung kanyang paningin. So, nakakawa talaga si Levi. Ano lang po siya, matanda pa po ako sa kanya. Ano lang po siya, 51. So, yun, dinalaw po namin siya na, ano lang, sinyas-sinyas lang po kami kanina. Tapos, yun, pinapatawa ni kay Dudoy. Ano naman siya. Pero, yun nga, hindi na kami nakikita, malabo na raw. Hindi rin siya nakakapagsalita kasi wala na siyang boses. So, ipag-pray lang po natin si Lady Pablo. So, blessed po tayo ngayon dahil ang youth ay pinaghandaan tong midweek worship po natin. Salamat po sa Okdamya Family sa nag-lead po sa ating song service at kay Brother Jeriel Pinca ang nagbigay po sa atin ng opening prayer. Ang susunod po ay musical offering, pagkakalog po sa atin ni Sister Bella Umbao at ang ating speaker po ay si Brother Martin Aguirre. So, season of prayer, then closing song ng ating speaker. So, yan po ang pagkasunod-sunod ng ating worship sa gabing ito. Naway tayo po'y mabless at tayo po'y pangunguna ng banal na Espiritu. Whenever the clouds take over the sky, it seems the sun's not shining, but it won't bring us down, for we lift our eyes to find a silver lining. We'll be grateful in the storm for a place that's safe and warm. In the longest, hardest days, God is with us every step we take. We'll be grateful in the dark, for that's when we see the stars. Even if it keeps on raining all day, we'll be grateful, grateful anyway. We'll trust in God's plan when things turn out wrong, and when the wind starts blowing, then we'll understand that He makes us strong. Whenever we keep going, we'll be grateful in the storm for a place that's safe and warm. In the longest, hardest days, God is with us every step we take. We'll be grateful in the dark, for that's when we see the stars. Even if
Kapit po sa ating lahat at magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa Zoom at nanonood po sa live. At bago po tayo magsimula ay tayo po muna yumuko para sa panalangin. O dakilang Diyos, mahabagin sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na muli po ay kami po ay nagsama-sama upang marinig po ang mabuting balita. Panginoon, ipapasalamat po ako sa araw-araw niyo pong paggabay sa amin at naway lahat po ng aral namin maririnig ngayon ay naway may sa buhay po namin. Panginoon, patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa matapos sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang title po ng natin ngayon ay The Research. Ito po yung parang background po nung kaya po naisip ko na The Research kasi habang iniisip ko po na ano kayang pwedeng gawing title or topic na aking ibabahagi ngayon ay may ginagawa po kaming research ngayong SEM. So sabi ko, why not na ipasok ko yung research sa ngayon, sa topic natin ngayon. Kaya yun po ang naisip ko po na gawing title, then yun din po yung tema. So, yan po. Nakasad po sa 1:3 verse 16. Alam naman po natin lahat to, no? Kung ano pong nakasad dito na ang sabi po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Noon pa lang po, nung teacher po namin si Ma'am Mimi, is ito po talaga yung halos na pinakakabisado po namin, yung about sa John 3:16, which yung nga po na about sa pagligtas sa Panginoon sa atin, na kung ikaw ay nasa Kanya ay hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa Kanyang pagrating. So ito po ang chapter 1 natin, ay ang introduction. Bilang isang Adventista, tayo ay naniniwala na malapit nang dumating si Kristo sa Kanyang kalawang pagpaparito. Bago ang araw ng paghukom, kailangan mahanda ng bawat isa ang kanyang puso sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mula bata pa lang po kami nung pinasok po kami ni Papa sa simbahan, is ito po yung mga lagi niyang pinapaalala niya sa amin na kung gusto namin maligtas ng Panginoon, ay dapat talaga magsisi kami at sumunod sa kanyang mga yapak ng Panginoon. Kaya ewan ko, noon kasi talaga parang nakaka-excite na syempre isipin mo yun, pagdating ng Panginoon, makikita mo yung mga kamag-anak mo na yumao na, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na makita sila muli, tapos makakasama mo sila na mas mahabang panahon, then lalo na kasama doon yung Panginoon. So ito po yung mga statement of the problem na kinakaharap natin. So paano nga ba may handa ang sarili sa spiritual bago ang araw ng paghukom? So yun po yung number 1, di ba? Paano nga ba natin mahanda yung sarili natin kung di ba nga sabi ng mga matatanda na ang Panginoon ay parang isang magnanakaw na di natin alam kung kailan siya darating. Kaya kailangan talaga maging handa tayo sa kanyang pagrating. Pangalawa naman po, ano ang mga paraan na ayon sa Biblia na makakatulong upang mailigtas ang iba? Siyempre, gusto rin natin na makasama rin natin sa bayan na langit yung mga kamag-anak natin, kapamilya, di ba? Mga kaibigan. So ano-ano yung mga paraan na ayon sa Biblia para makatulong yun na mailigtas din natin sila. Din pangatlo, paano makakatulong ang pagsunod sa mga utos ng Diyos sa kaligtasan?
So, lahat po ng mga statement of the problem po yan is matatahak po natin yan ngayon. Yan, ito po yung mga importante sa ating pag-aaral. Nagbibigay kaalaman tungkol sa plano ng kaligtasan ayon sa Biblia. Naghihikayat ng espiritual na paghahanda at pagtatalaga sa Diyos. At yung pangatlo po, nagpapalakas ng panawagan para magbalik loob at magbabahagi ng Ebanghelyo. So ito po yung mga nakikita po natin sa ating pag-aaral ngayon. So dito po tayo sa chapter 2, kung tinatawag po natin ay RRL or Review of Related Literature. So, batayang biblikal ng kaligtasan. Itinuro ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Subalit ang pananampalatayang may gawa at ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay patunay na nagpagtanggap sa Kanya. So sabi po rito na hindi porket na nananampalataya lang tayo kay Kristo is ligtas na tayo, di ba? Kailangan may gawa din. Tsaka may bahagi din natin yung sa Ebanghelyo, yung mga good news na binigay ng Panginoon na nakabatay sa Biblia. Tsaka yung muling pagbalik ng Panginoon. Then, ang pangunahing pag-aaral po natin, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa gawa, ngunit sa pananampalataya ay dapat magbunga ang pagsunod. So, ito po yung sinasabi na hindi lang porket nananampalataya ka, is maliligtas ka na. Siyempre, kailangan mo rin yung paggawa mo is dapat ma-share mo din sa iba para yung pag-share mo sa iba is makakatulong sa kanila upang maligtas sila. Yun yung magiging pagbunga. Yun yung magiging bunga na sinasabi dito. Then pangalawa, pagtupad sa 10 utos, kabilang na ang Sabat, na mali lang po ng type, bilang tanda ng katapatan sa Diyos. Tayo bilang Seventh-day Adventist is naniniwala tayo na ang Sabat is yun yung araw ng kapahingahan. Kaya dapat talaga na i-cherish po natin yung Sabat kasi yun nga po sinasabi nila na padating na po yung paghuhukom. Then syempre andyan din yung mga sinasabi natin mga kaaway, which is yung mga Sunday keeper, which is 'di ba nga yun yung parang nasa hula na ibaban yung Sabado. So magiging katakot-takot na magiging kakarapin natin bilang Adventista dahil tayo yung mga Sabbath keeper. So, kailangan talaga natin is ipangailin yung Sabado. Sa case ko naman po is, minsan talaga hindi ko nasusunod kasi hindi lang siguro sa mga kaaway. Then, masyadong naano rin po sa mga kaibigan. Noon po, nung bata po ako, minsan hindi talaga namin nasusunod. Pagtapos namin kay Ma'am Mimi, tapos namin kumain ng tanghalian sa church is kami mga magkakaibigan is gumagala talaga kami. Minsan po computer, which is mali talaga nung talaga. Kaya dapat bata pa lang dapat may sa puso at may sa isip na ipangilin ang Sabado. Then ang pangatlo po, paghahanda sa ikalawang pagpaparito sa pamamagitan ng kabanalan at paglingkod. So, ito nga po yung sinasabi ko na dapat lang, hindi lang mananampalataya ka, kundi dapat naglilingkod ka rin sa Panginoon. Diba? Hindi naman natin kailangan na maging pastor. Kahit normal lang tayo na member, as long na ibabahagi natin yung mabuting balita sa ibang tao, is malaking tulong na rin yon para mag-grow yung pananampalataya nila sa Panginoon. Then yung pang-apat po, yung paglalaganap ng tatlong mensahe ng anghel sa Apokalipso 14:6-12 bilang babawala bago ang paghukom. So dito po sa Apokalipsis na 14 is dito po natin makikita yung mga sign bago dumating yung second coming ni Jesus. Then sabi sa Apokalipsis 14:12, ito ang pagtitiis ng mga banal. Silang tumutupad sa mga utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya ni Jesus.
So ito po yung sinasabi po dito, tayo po na stay still po pa rin sa Panginoon kahit na sobrang hirap na yung mga ginagawa ng kaaway, is dapat ano pa rin tayo, mananampalataya pa rin tayo sa Panginoon hanggang sa kanyang pangalawang pagdating, hanggang sa langit na bayan, hanggang sa dulo. Then ito po ang chapter 3 na tinatawag po nating methodology. Sa pagbabasa ng aklat ng SDA tulad ng Step to Christ at Great Controversy at pag-aaral ng Biblia upang maunawaan kung paano mailigtas ang tao bago ang paghuhukom. Makikita po natin sa mga libro gagaya po nitong Great Controversy yung mga sign, yung mga dapat gawin po para makatulong tayo hindi lang sa ating sarili pati na rin sa iba para mailigtas, di ba? Lalo na sa Biblia, yung mga verses po doon na nagpapatunay na kailangan talaga natin magsisi at ibigay natin ang puso natin sa Panginoon para sa kanyang pangalawang pagdating ay tayo mailigtas at masama sa bahay na bayan. Ang sabi po sa ikalawang Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsanay sa katuwiran. So, ayan nga po na sa Bible na andun po yung mga kasulatan na mag-guide po sa atin para matulungan po natin yung sarili natin at yung mga ibang tao na mas mapalapit sa Panginoon, at kahit na maraming kaaway sa paligid is maging faithful lang po tayo sa Kanya. At ito po yung chapter 4 na tinatawag po natin results and discussion. Ito yung mga natuklasan natin na pananampalataya kay Kristo ang pangunahing susi sa kaligtasan. Diba? Sabi nga nila na dapat manampalataya ka talaga hanggang dulo dahil sa pangalawang pagdating ng Panginoon is bubuhayin ka niya, di ba? Yung sinasabi niyang iba na ngayon po, ngayong darating na November is sinasabi na, di ba, na nasa langit na daw ang mga taong minamahal na nasawi, di ba? Pero ang sa atin bilang mga Adventista is natutulog lamang 'yan, di ba? Kaya sa pangalawang pagdating ng Panginoon is bubuhayin sila upang makasama natin sila sa langit na bayan. Then, pagsisisi at pagbabago ng buhay ay kailangan upang mapatawad. So, ito po yung sinasabi ko kanina na dapat talaga is magsisi tayo sa ating mga ginagawa. At kailangan baguhin natin yung buhay natin at dapat iayon natin sa kagustuhan ng Panginoon. Di ba? Kung gusto natin mapunta sa langit na bayan is dapat talaga na magsisi tayo. Kasi kung hindi tayo magsisisi or sabihin natin na taasan natin yung pride natin, paano tayo may liligtas ng Panginoon, di ba? Kung mas mataas pa pride natin or mas mataas pa yung ano natin kaysa sa Panginoon. Kaya kailangan talaga natin is magsisi at magbagong buhay na naayon sa Panginoon. Then, ang pangatlo is pagsunod sa mga utos, kabilang na ang Sabat ay tanda ng katapatan. So, yun nga po sinasabi ko na dapat talaga i-keep po natin yung Sabat. At kahit na anong mangyari is always natin na i-keep ang Sabat, at kahit ano man mangyari, kahit anong mga kaaway ang dumating or mga pagsubok is huwag natin kakalimutan na ang Sabat ay banal. At ang ikapat ay pagbabahagi ng Ebanghelyo ay tungkulin ng bawat pananampalataya. So ito nga po yung sinasabi na dapat talaga hindi lang sarili natin yung iniisip natin, kung gusto rin natin maisama talaga yung mga taong nasa paligid natin, is dapat talaga i-share natin yung mabuting balita, di ba? Kasi ayaw mo nun, kasama mo sila dun sa langit na bayan, di ba? Yung mga gustong, hindi lang naman gustong tao, pati yung mga taong nasa paligid mo, di ba? Kaya kailangan talaga, or dapat talaga na i-share natin yung mabuting balita sa kanila para mapagsisi sila at mapagbagong buhay na naayon sa Panginoon at mailigtas sila. Ayon sa Roma 10:9,
kung ipapahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. O, di ba? Ito yung sinasabi na as long na nasa iyo ang Panginoon at nananampalataya ka sa Kanya is ikay maliligtas. Hindi lang sa isip, syempre kailangan meron din sa gawa. Kaya dapat talaga na tayo, hindi lang natin sinasarili yung pagiging ligtas, kundi dapat i-share din natin sa iba para mas marami tayo at mas masaya tayo na sama-sama tayong mapupunta sa langit na bayan. Then ito po yung summary na tinatawag po na sa chapter 5. Bago dumating ang araw ng paghuhukom ay kailangan tanggapin si Kristo, magsisi, sundin ang kanyang mga utos at sumunod sa kanyang yapak. Ang tumatalima sa kanya ay tatanggap na buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi na yun nga po sa John 3:16 na dapat talaga is tanggapin natin si Kristo kahit na anong mangyari or kahit anong ibato sa atin ng kaaway. As long na nasa atin si Kristo ay hindi tayo titibag at kailangan din natin magsisi at sundin ang kanyang mga utos at sumunod sa kanyang mga yapak, which is yun nga yung pag-share ng gospel para hindi lang tayo yung mailigtas kundi mas marami tayong mga taong makakasama sa langit na bayan. Tas ayon po sa Mateo 28:19, kaya't humayo kayo at gawin niyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Dito po natin makikita na sinasabi po sa banal na kasulatan na kailangan natin na ibahagi yung mabuting balita para hindi lang talaga tayo yung mga maililigtas kundi mas marami pa tayong makakasama sa langit na bayan. Then yun din po kasi yung parang di natin sinasabi na goal or yun din po dapat yung sinusunod natin or ginagawa natin dahil yun din po ang ginawa ng Panginoon, di ba? Umalis siya sa kanyang bayan upang ipamahagi yung mabuting balita. Tapos kaya marami siyang nahikayat dahil sila ay nagsisi at nagbago at at isinabuhay nila yung mga sinasabi ng Panginoon na dapat talaga is magsisi tayo at gawin nating sentro ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras at sa lahat ng mga nagaganap sa ating buhay. At yun lang po ang aking topic ngayon. At muli, happy midweek po sa ating lahat. Yan, so maraming salamat, Brother Martin, sa mensahe na ating napakinggan. Ganun din po kay Sister Bella sa special number para sa ating Panginoon. Tayo na po idadako sa ating season of prayer. Ang nasa group chat po natin ay si Sister Marlene po ay hingi ng panalangin. May sakit po siya ngayon. At ganoon din po kay Brother Leo. Meron din po daw sugat. Sugat na po. Opo, sugat sa paa. Ayan. So, panalangin po natin sila. Kung wala na pong nais pang idulog sa ating panalangin, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at muli kami po ay tinipon sama-sama para pag-worship sa nabunod na pangalan. At maraming salamat din po na patuloy niyo po kami ingatan sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, na kami po ay patuloy na nakakatanggap ng biyaya, hindi po ng mga pagpapala na pinag-promote sa bawat isa sa amin. Muli po dinadalayan po namin ang mga kapatiran po namin na kailangan po ng tulong. Si Sister Marlene, may karamdaman po siya ngayon, dalawin niyo po siya.
Pagalingin niyo po siya sa lahat ng kanyang mga nararamdaman. Nawain niyo ng Espiritu, patuloy ang humingi po sa kanya. Yan din po kay Brother Lay sa kanyang sugat pa. Na naway kayo gumaling at maging maayos. Sa gayon, sa darating na araw ng Sabat, kasama-sama po kami pagsamba sa mga ganyan ng harapan. Yan din po ang may mga nais na idulog sa inyong harapan. Ito may fiscal, financial, at dito lahat spiritual. Naway dinggin niyo po ang bawat hiling ng mga kapatiran ng Remnant Church. Nadalangin din po namin sa inyo, si Brother Levi na nasa ospital ngayon sa Fatima Hospital. Naway dalawin niyo po siya. Pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman at naway balik niyo po ang dati niyang lakas. Nang sa gayon ay patuloy niyo po siya magamit sa inyong ganyan na gawain hindi po sa ganyan na iglesia. Pagpalain niyo rin po ang kanyang mga pamilya, ang kanyang asawa na patuloy na nagbabantay sa kanya. Sa financial nilang pangangailangan, tugunan niyo po ito. Nang sa gayon, naging maayos po ang kanyang kalagayan at naway ang inyong kalooban ang siyang masunod at hindi sa kanya. Pinibayan na po namin sa inyo ang lahat ng aming mga kahilingan at naway ito'y lahat ay naayon sa kalooban at hindi sa amin. Naway patuloy niyo po kami palakasin sa inyong panampalataya na patuloy po kami naglilingkod sa inyo hanggang sa mga pagbalik. Maraming salamat po sa pagtuloy niyo po sa mga namin. Niling po kami ng kapatawaran sa lahat ng kasalat ng pagkukulang, lalo na po sa mga kainahan. Ang lahat ay hinihiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pangwakas na awitin, kantahin po natin ang Holy Thine. Be dear Savior, holy thine, teach me how, I will do thy will, O Lord, not mine. Help me now. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. What is worldly pleasure, wealth, or fame? Without thee, I will leave them all for thy dear name. This my wealth shall be. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. As I cast earth's transient joys behind, come thou near, in thy presence all in all I find. 'Tis my comfort here. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. Tayo po yumuko para sa panalangin. O dakilang Diyos, mahabagin sa lahat. Panginoon, maraming salamat po na sa mga binigay niyo po sa aming blessing sa araw-araw, sa pagpapatawad niyo po sa amin, na bagamat po kaming makasalanan, ay niyo pa rin po kaming pinapatawad. Panginoon, dadalangin ko po sa inyo na naway kayo, gabayan niyo po kami sa aming mga tinatahak sa pang-araw-araw. Na naway kayo po ang aming maging sentro, kayo po ang maging aming lakas sa lahat ng mga pagsubok sa buhay.
lalo na po sa mga problemang darating at sa mga kaaway na kinakaharap namin. Panginoon, maraming salamat po na hindi niyo po kami binitawan sa lahat ng bagay, at patawad po sa mga pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Good evening! Happy midweek! Good week po sa lahat. Thank Mr. you! Mark